bakit maraming empleyado ang hindi nagsasucceed sa pagnenegosyo? Bakit ganon? Okay? So, i-explain ko po sa inyo detail by detail. Ano ba yung reason talaga bakit pag empleyado ka, ang hirap mong yumaman, ang hirap mong makatawid, ang hirap mong magkaroon ng successful na business? Sir, nag-attempt naman ako many times eh. Pero nagiging problema, oo nga sir, bakit ganon? Majority ng mga empleyado na nagninegosyo is hindi nagsasucceed. Bakit konti lang? Okay? There are some factors, no? There are some factors kung bakit hindi sila nagsasucceed. Number one, okay, ina-apply pa rin nila yung tinatawag natin na employee's mindset. Ito usually, ang mga empleyado kasi, correct me if I'm wrong and with all due respect sa mga currently employed right now, okay? Hindi kayo yung pinatatamaan ko. Sa mga currently employed right now, tayo kasi sanay tayo sa 15-30. Yan yung unang mindset natin, 15-30. So, ibig sabihin, yung 15-30 na yan, ibig sabihin sa isip natin yan is security. Security ang ibig sabihin niyan, yun yung pinapaliwanag kanina ng security of tenure. Yun yung pinapaliwanag kanina ng security. Kasi sigurado na ako sa kinsenas katapusan, meron akong sweldo. Meron akong matatanggap. Meron kahit papanong maipoprovide sa pamilya ko kinsenas katapusan. So, ito yung mindset ng mga empleyado. What else? Okay, what else? Ang mga empleyado, not everyone. Okay, not everyone. But they are mostly, especially kung mag-a-absent, malilate, they are mostly what? Oh, they are mostly liars. Sinungaling. Totoo hindi. I mean, magtapatan tayo. Di ba minsan sasabihin mo malilate? Ang traffic po, boss eh. Pero totoo lang, tinanghali ng gising. Okay? Mag-a-absent. Tama. May sakit ako eh. Uso COVID ngayon. Pero ang totoo nun, nag-inuman kagabi, may hangover. Totoo yan. Ako naging empleyado rin. At kasama ako dyan. Hindi, totoo naman eh. Hindi, pag empleyado ka at estudyante ka, hindi ka mauubusan ng napakaraming dahilan. Ang pinaka-creative na tao, yung mga yan, estudyante at empleyado. Tama? Pinaka-creative yan. You know why? Pag mainit, ang katwiran niya, ma'am, hindi po ako makakapasok. Bakit? Ang init. Parang, hina-high blood po yata ako. Eto na ngayon, maulan. Tama? Ma'am, hindi po ako makakapasok. Malakas ang ulan. Napaka-creative. Di ba? Baha. Di ba? So, ibig sabihin, hindi dahil sa ulan, dahil tinatamad ka. So, ngayon, papasok ngayon yung behavior natin na pangatlo, bilang empleyado. Ano yung behavior natin? Yung behavior natin na na-adapt natin is yung tinatawag natin na routinary. Yun na ulit yung mindset natin. Na automatic na sa atin, pagpasok natin, kung ano yung nakasanayan natin day one, for several years, yun na yun eh. So, routinary mindset. Yun na yung clock mo, yun na yung body clock mo, hindi ka sanay. Ito yung mga reason kung bakit hirap yumaman ang mga empleyado. Ito yung employee's mindset. And always remember that, pag nagnegosyo ka, walang 15-30. Minsan meron, minsan. Balik ka na ng trabaho, no? Ganun eh, totoo hindi. Minsan meron, minsan wala, kaya balik ka na lang sa trabaho. Totoo, hindi ka sanay, oh. At bilang negosyante, hindi mo pwedeng lokohin sarili mo. Hindi, mainit eh. Ay, hindi, matraffic. Ay, hindi, may problema. Hindi mo pwede. Ikaw na may-ari eh. Tama, mali. Hindi mo pwedeng memohan sarili mo. Hindi talaga papasok. Hindi mo pwedeng lokohin. Kasi pag empleyado ka, yung boss mo, kahit utuin mo, pwede. Alam mo, minsan masakit sa pagiging empleyado. Minsan akala nila nakakaisa sila eh. Akala naman nila naiisa nila tayo. Minsan magre-reason yung mga tao ko, Sir, may sakit ako. Pag tinignan ko yung story, sa gimikan nung gabi. Ano ibig sabihin? Nag-inuman pala kayo, mga walang iya kayo. Hindi nyo pa ako inaya. Kidding aside. Diba? Yun eh. Yun yung reason. So, lolokohin ka ngayon, akala nila nauuto nila yung may-ari. Yun ang buong akala nila. Pero hindi nila alam mo rin. Galing ako dyan. I'm there before. Yun eh. Pangatlo, routinary mindset. Ibig sabihin, ito lang ako, ito na nakasanayan ko eh. So, papasok dun sa sinasabi ni Sir Wilfred na comfort zone.
Ito yung pinaka-deadliest place talaga. Bakit? Ang comfort zone kasi is napaka-delikado. Why? Because inside this comfort zone, wala tayong tinatawag na development, wala tayong learning, wala tayong growth. Inside the comfort zone. Now, typically, ang mga Pilipino, isama mo itong employees mindset na to, at saka yung tinatawag natin na family mindset, is equals to definite what? Failure in life. Definite. Why? Kailangan ma-promote ka. Kailangan empleyado ka. Kailangan you have this, kumbaga, ang tawag dito, corporate life, na nakasuit ka, nakatay ka, nakapapasok ka sa Makati, pupunta ka ng Canada in the future, tapos pagdating mo ng Canada, magpapadala ka ng chocolate dito sa Pilipinas. Tapos yung chocolate, pagdating dito, tunaw na. Tapos yung balikbayang box, pagbukas mo, amoy US. Yun yung inaabangan ng mga parents natin eh. And that's traditional parents dito sa Pilipinas. Because why? Kasi yan yung nakakulong sa atin dati. Ang information dati is merong gatekeeper. May security. Bakit? Dahil sa media. Na masarap mag-abroad. Pag nagtrabaho ka sa abroad, pag naging nurse ka sa abroad, ganito na. Ito na magiging buhay mo, makakapagpadala ka ng dollar sa parents mo. At yung dollar na yon, pag ginastos nila, magiging peso din naman. Same lang din eh. Tama, mali? Di ba? Na makakapagpadala ka ng t-shirt na Hollister. Di ba? Abercrombie. Tama, mali? Yun yung inaantay ng mga magulang eh. Tama, mali? Tapos makakapagpadala ka ng G-Shock na relo. Totoo. Di ba? Totoo yan. And that's the dream of our parents. Yun ang pangarap nila sa atin. Ganon kababaw. Ganon kaliit. You know why? You know why? Because before, hindi rampant ang ganitong klase ng ideas. Nakakulong tayo sa isang mindset na dapat magtrabaho ka ng maigi para pag ikaw ay nakapag-abroad, balang araw makakapagbigay ka ng mas magandang buhay sa magulang mo. Na pagka ikaw ay nagsiman, ikaw ay papalakpakan ng buong barangay ninyo. Na pagka ikaw ay nag-abroad, ikaw ay aantabayanan ng buong pamilya nyo buwan-buwan sa padala mo. Sakit. Yun yung mindset ng empleyado at yun yung mindset ng pamilya. Kaya definite talaga, ang hirap magnegosyo. Kasi for the longest time, imagine niyo if you are 20, 30, 40 years old right now, yan yung nakakulong sa utak mo at hindi nakakawala. Kasi whether you like it or not, we have this what we call subconscious mind. And kung ano yung nakaprogram sa subconscious mind natin, yun yung default system natin. So whenever we react to things na mga sitwasyon sa mga buhay natin, whenever magre-react tayo dyan, yun ay nakadikit base doon sa subconscious programming natin. And that is the reason why mainitin ang ulo mo. That is the reason why marami kang reasoning sa buhay. That is the reason why you have this so many complaints in life. Kasi ganun ka pinalaki. Ganun tayo na program bilang tao. That's how difficult to live in this country. Sobrang hirap. Judgmental pa mga tao. Nag-uumpisa ka magnegosyo, gumagawa ka ng produkto. Hindi naman masarap. Nag-uumpisa ka magbenta ng sabon. Bakit naman ako lilipad dyan? Gumagamit na ako sa safeguard. Nag-uumpisa ka, imbis na suportahan ka ng mga kaibigan mo, pinili pa nila SM. Sakit. Di ba? Bebenta ka ng pabango, ba't pa kayo sa SM bibili? Sa akin na lang kayo bumili. Inaalok mo, hindi ko gusto yan, hindi mabango yan, ayoko yan. Bebenta ka ng pagkain, ano gagawin nila? Jollibee na lang kami. Hindi sila naniniwala sa mga startup. Hindi sila naniniwala doon sa nag-uumpisang negosyante. Hindi sila naniniwala doon sa process na normal, unang produkto ko nilabas niya, wag mo naman lait-laitin, konting support naman. Nasa prototype pa lang tayo, wala pa tayo sa exciting part. Kaya maraming negosyante, maraming empleyado na nagnegosyo na disappoint. Dahil disappointed sila, anong ginagawa nila? Rejection sa labas, discouragement sa labas, distractions ng mga kaibigan nila. Anong ginagawa? Hayop na negosyo na yan. Tigil na tayo. Ayoko na. Kaya po ang mindset ng mga tao sa Pilipinas, pang-empleyado talaga. Wala kang magagawa eh. Isipin mo, pagsamahin mo yung dalawang napaka-powerful na mindset na naitanim sa'yo for how many years? Ang hirap ho. Totoo, mahirap. Hindi basta-basta. Paano ka makakawala dito sa comfort zone? Marami nagsasabi,
Lumabas ka sa comfort zone. Paano nga ako makakalabas? Ang tagal niyan. Lumabas ka sa comfort. Paano nga ako makakalabas? 30 years, 40 years ako nakakulong dito. Paano ako makakalabas? Paano? Yun ang tanong ko. Ganito ho. Para makalabas kayo sa comfort zone ninyo, ang comfort zone kasi, ito yung may tinatawag natin yan na patterns. Okay? Or sa madalit sabi, yan yung tinatawag natin na mga habits ninyo. Okay. So all you have to do is to break the patterns or change your habits. Break the patterns or change your habits. Okay. Meaning to say, kung habit mo dati, nagsisinungaling ka sa boss mo, from this day on, you'll be honest. Especially, nagtatrabaho ka pa at papunta ka pa lang doon sa transition na magne-negosyo ka, practicein mo na maging honest. Kasi sa pagiging negosyante, wala kang ibang kakampi kundi ang sarili mo. At sarili mo lang. Masakit na katotohanan. Minsan, o madalas, tayong mga negosyante, ang akala ng mga empleyado natin, okay tayo. Tama? Kasi, boss may-ari ka ng restaurant, may-ari ka ng food cart, may-ari ka ng establishment. Kala nila boss Ang hindi nila alam yung boss, minsan wala sahod yun. Totoo yan. Ako aminin ko yan. Up to until now. Up to this present. May mga kumpanya ko na hanggang ngayon, hindi ako kumikita. Ganun talaga. So kung lolokohin mo yung sarili mo, ay hindi ginagawa ko naman ng lahat Kung sasabihin mong ganun sa sarili mo, ay, 2 taon, 3 taon ka walang sahod dyan, wala kikitain dyan. Hindi mo pwedeng lokohin. Kailangan mo mag-develop. Kailangan you have to come up with something or a solution na makakasolve para kumita ka bilang negosyante. Kasi hindi ka kikita talaga dyan sa una. Ang hirap. Ang hirap mo kumita. So, ano kailangan mong gawin? Kung yung habit mo dati, lagi mong niloloko yung sarili mo. Lagi mong niloloko. Mag-a-absent ka, hindi ka papasok, or whatsoever. Ito yung mindset na dapat mong makuha. Ito yung mindset. Dapat magkaroon ka ng tinatawag natin na 2 years projection. Kung nasaan ka na dapat. Bakit ka kikita ng 1 milyon? Simple lang. Simple lang. Kung ang isang tao, kung ikaw kaya mo magtrabaho sa isang buwan, kumita ng 10,000 sa loob ng isang buwan, ilang tao ang kailangan mo para kumita ka ng 100,000? Ilan? 10. So time is 10. Gamitin mo yung oras nila, yung time netong mga to, na pasusweldoin mo ng 10,000, na pwede rin magbigay sa'yo ng 10,000. Yung effort nila, yung trabaho nila, yung process nila. So, pag minultiply mo yan, that is already 100,000. Monthly. So, how can you come up with 1 million? Simple lang. Time is 10 mo lang yan. So, meron ka ng 1M. Ganon kasimple. Ano yung binili mo? Yung oras. Kaya ka nag-ahire ng empleyado, yung talent, yung skills ng mga taong nakapalibot sa'yo. Yun ang investment mo, not just money. Sometimes kasi money is kapos. So kailangan mo maging wise. Kailangan mo magamit yung oras at talent ng mga ibang tao para makapag-come up kayo in a very good idea, in a very good opportunity na magiging negosyong malaki balang araw. Now, marami nagsabi sa akin before, kasi I have this team, creative team. Ang dami kong team. Ilan sila? 4. Nag-uumpisa pa lang ako. Magkano kita sa YouTube? 1,000, isang buwan. Magkano kita dati sa Facebook? Minsan masaya na kami ni Wendy, may 2,000 pesos kami. Pero ang dami kong pasweldo. Kasi alam ko, eventually, people will buy my ideas and teachings. Confident ako dun. Pwede ako mag-provide, may value ako. Kung yung mga walang kakwenta-kwenta ka, pinapanood ng tao, mali. Yun nga, kumakain lang ng ng lechong kawali Million yung nanonood Ako pa na merong value yung sasabihin ko. So, tinignan ko na yun in the future. Now, kung titignan nyo to, ang dali lang pala ng formula. Kaya kagagamit ng employee because leverage mo sila para makarating kayo for a certain goal. At pag nakarating kayo, pare-parehas kayong lumalaki. Sabay-sabay kayo. Yung time ninyo kasi, accumulated, yun yung nagbibigay sa inyo ng malaking income. Tama? So ngayon, balik tayo dito, 1 to 2 years projection. Ibig sabihin, dapat yung habit ng mindset ninyo,
dapat 2 taon ang mindset mo, leverage ka na. Yung halos konti na lang yung process na ginagampanan mo sa kumpanya, okay ka na. So, ibig sabihin, kung 1 to 2 years lang, 1 taon, huwag ka muna magbakasyon, utang na loob. 1 taon, pawisan ka muna. Paguran ka muna. Hilahod ka muna. Puyat ka muna. Iiyak ka talaga dyan. Magsasakripisyo ka talaga dyan. Kasi tignan nyo sa pagiging ng 10 to 20 years yan, wala naman nangyari sa buhay mo Tapos dito, 1 taon lang na hinihiling ko sa'yo, magsipag ka, magpuyat ka. Tama? Isipin mo to isipin mo to. 8 hours. Minsan hanggang 10 hours, nagtatrabaho ka sa opisina, tama, mali. Para saan? Para sa sweldong 15 to 20,000 monthly. Isipin mo 10 to 20 years mong, trinabaho yan. Pinagpuyatan yan. Sinakripisyo mo yung oras mo sa pamilya mo. Sa maliit na sahod. Samantalang dito, 1-2 taon, gusto mo na kagad magbakasyon. Parang may mali. Bakit? Pinapaiksi natin yung oras ng pagkita natin ng pera. Bakit? Kikitain mo rin naman yung milyon Bakit hindi mo kitain ng 1 taon? Bakit hindi mo kitain yung pangarap mo ng 2 taon? Kasi eventually, kung may sweldo kang 20,000 at may savings kang 10,000, meron kang 120,000 yan. Yearly. At time is 10, meron kang 1.2 million yan. 10 taon mong trinabaho, 10 years. 10 years mong trinabaho. So eventually, kikita ka rin naman ng 1 million. 10 taon lang. Kikitain mo rin Kikitain mo rin, 10 taon nga lang. So, ibig sabihin, kung kukunin mo ng 1 taon yung 1.2 million na savings mo sa pamilya mo, talagang magtatrabaho ko niyan. 1 taon lang Ang pangako sa akin sa employment, ilan? 10 taon Dito 1 taon lang Bakit hindi ka magsisipag? Bakit hindi ka magsasacrifice? Bakit hindi mo gagawin at ilalabas lahat ng talento mo dahil 1 taon lang kuha mo na? Yung million mo Hindi ganyan mag-isip ang mga empleyado. Karamihan. Bakit? Sanay tayo sa 10,000 na savings kada buwan. Buti kung meron. Meron ba natitipid? Meron ba 10,000 monthly yung pagiging empleyado? Magkano minimum wage? 570. Okay, time is ilang araw? 26 days. Isang day off. O magkano na? 14,820. Okay. Unang gastos. Pamasahe. 100 isang araw. Balikan. Time is 26 lang. 26. 26. May sweldo ka pang 220. SSS PhilHealth Pag-ibig, ilang porsyento? Most probably. 1,000. Lagay na lang natin 1,500. Yan, sobra-sobra na yan. Okay, magkano na lang? 10,000, 720. Okay. Naku, Hoy, may 10,000 na eto na. Alam ka naman di ka kakain. Tama, mali. Lagyan natin pagkain mo 1 araw, tipid na tipid, 150 a day. 30 days pala, 4,500. 220. Uy, may matitira Galing. 5,000. Okay, magkano na lang? 1, 2, 20. Ito, bahay. So, yung bahay, uso ba ngayon yung internet? Yes. Naku, pag walang internet, wala ka rin buhay. Ang bahay, pag walang internet, walang buhay. Tama? Wi-Fi, magkano? 900. Di ba? Yung pinakamura. Less 900. Magkano na lang? Uy, may savings! Ang galing! Ay, may kuryente? Okay. Magkano kuryente? May load. Grocery, tama. Lagay na lang natin 500 sa bisyo mo. Add natin. Magkano na? Add mo na lang. 1,180. Okay. May yumaman, wala. Wala, kaya hirap kang yumaman Alam mo bakit? Ito simple math lang to. Ito relevant to Sa panahon natin to ngayon. Hindi ako nagkwenta dyan ng hula-hulang computation lang. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo, numbers will never lie. What's the point? Anong punto ko? Dito nga nagtsaga ka 8 oras 10 oras tinatrabaho mo, ang sipag mo. Ayaw mo mag-absent, ayaw mo malik. Eager na eager kang pumasok, kahit bumabagyo, umuulan, kumukulog, may lindol, may emergency, papasok ka Dahil alam mo, meron kang 15:30. Tama, mali? Yung 15:30 ba, merong buhay? Wala. So, normal na normal, kung 1 to 2 years mong tatrabahuhin,
yung negosyo, mahirap. Kaya dapat yung habits mo, ito yung mindset. Okay, 1 to 2 years. Ano yung mga habits para makuha mo ng 1 to 2 years? Kung nagtatrabaho ka dati bilang empleyado ng 8 hanggang 10 oras, ang average mo ngayon 10 oras hanggang 12 oras bilang boss. Kasi bakit? Magdadagdag ka ng oras. Kailangan mas masipag ka lagi sa mga empleyado mo. Bakit? Bakit kailangan mas masipag ka sa mga empleyado mo? Bukod sa makakapag-perform ka at mamamaximize mo yung lahat ng process na ikaw mismo nakakakita, bukod doon, iba pag nakikita ng mga empleyado mo na masipag ka. Si boss hindi nagpapahinga, maya't maya, nagtotok, nagpe-present, may Zoom meeting, may ganito, may paperworks, may mga binabayaran, may mga investment na ganito. Yung mga empleyado mo, motivated sila. Kasi nakikita nila na ikaw mismong amo, you walk the talk. Hindi yung nagagalit ka lang, mamaya-maya, alis ka na, mall ka na, shopping ka na. Hindi ganun. Kailangan makita nila mas masipag ka. Makita nila mas may effort ka. Lalo na't kung nag-uumpisa kang negosyante. Ito ibibigay mong oras sa nag-uumpisa. Ito ibibigay mong oras. That is outside of your comfort zone, by the way. Because ang nakasanayan mo, 8 to 10 hours na marami ka pang sinungaling na ginawa. So, ibig sabihin, kung ito ibibigay mo sa negosyo mo ngayon, tututukan mo talaga laser focus. Hindi po pwedeng yung focus mo, hindi, ang tawag dito, yung focus-focusan ka lang. Kasi marami kasing nag-attempt na magnegosyo na empleyado dati, makakapagpahinga na ako. Yun ang mindset. This time around, makakapagpahinga na ako, negosyante na ako. May empleyado na ako. Di ba? Maraming negosyante pa, ganito nangyari sa kanila. Sa unang taon, unang mga buwan, jackpot sila. Totoo yan. Yung naka one-hit wonder, marami ho yan. Ano ang point ko? Ang point ko ho is, okay yan. Pero yung pinag-uusapan natin, longevity, bakit mabubuhay ka ba ng 1 buwan, 2 buwan lang? Hindi. 6 na buwan, 10 buwan, 1 taon, 2 taon, 10 taon. Maybe 15 taon ka pang nagninegosyo. Totoo yan. So, ito yung dapat yung i-mindset sa sarili ninyo. Yan yung habits. So, ibig sabihin, pagka ganito habits, you wake up early in the morning. Uunahan mong gumising yung mga empleyado mo. Kung may GC kayo, ikaw na magre-remind sa kanila o ikaw yung alarm clock nila, guys, walang malilate, maaraw, maganda panahon, walang traffic, kasi maaga ko kayong ginising. O di wala na silang dahilan. Walang dahilan tapos gigising ka na naman, kinabukasan, halimbawa mainit. Magdala ng payong dahil mainit ang panahon. Gumising ng maaga. Alarm clock ka na nila. O di hindi nila maidadahilan. Paano ko idadahilan kay boss na mainit? Sinabi niya magdala ng payong. Di naubusan sila ng dahilan. Tama? Pag maulan, magdala kayo ng kapote at magdala kayo ng payong, pumasok kayo ng maaga kasi nandito na ako sa opisina. O di walang dahilan. Marami kasing amo, mga boss na boss Darating ka na late, uwi ka pa, mas maaga pa sa kanilang lahat. Let's try to think of this for a moment. Empleyado ka dati, committed ka. That you'll do whatever it takes makapasok ka dahil alam mo, sa kinsenas katapusan, may panggatas ka sa anak mo. Tama, mali. Na alam mo, kinsenas katapusan, may iuuwi kang pagkain sa pamilya mo. So bilang negosyante, commitment talaga natin. Oras natin. Because time is more valuable than money pagdating sa negosyo. Now, inside your comfort zone, there is no what we call learning. Ito, importante talaga to. Bakit? Sa pagiging empleyado kasi, ito yung ng routinary. Pag routinary ka na kasi, usually, yung mga taong may ganitong mindset is close-minded sila. Close-minded. Ibig sabihin, ito na yung nakasanayan ko, ganito na ako hanggang habang buhay. Kaya close-minded sila. Pansinin nyo karamihan na nakikinig sa akin, puro negosyante. Pag may nag-comment doon na sobrang lupit na comment, empleyado yon. Yung tipong babanatan ka ng Bible verse. Lagi niyan, meron ako niyan sa comments. Yung titirahan ka ng hindi importante ang pera, okay lang na mayaman, basta nakapaglilingkod ka kay Lord. Yun yung lagi nilang banat sa akin pwede namang sabay Pwede namang mayaman ka na rin at nakapaglilingkod ka pa rin. Bakit di mo pagsabayin?
Bakit ayaw niyong umasenso pero kayo ay reklamador? Ayaw niyong umasenso pero kayo numero unong reklamador sa buhay ninyo. Na pag nahihirapan ka, sisisihin mo lahat ng bagay, si Lord lang hindi. Ano kang klase naman? Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Ibig sabihin, kung talagang totoo na ang mahirap, yun yung mas malapit, bakit ang hirap nga? Bakit siya tinawag na mahirap? Di sana tinawag siyang madali, pero mahirap. Para ang gulo, di ba? Nagigets ninyo? So, ibig sabihin sa learning, ibig sabihin, ang kailangan yung habits is learn how to collaborate. Bakit? Sa pagiging negosyante kasi what? Kailangan mo ng collaboration. Hindi mo kailangan dito yung mindset mo dati na crab mentality. Kasi gusto mo unang ma-promote. Gusto mo unang mapansin ka ni boss. Gusto mo unang kang bigyan ng mas malaking sweldo. Gusto mo ibigay sa inyo ng specific project na to. Talagang crab mentality sa employee. Sa pagiging negosyante, collaboration, tulong-tulong tayo. Huwag niyo sasabihin sa akin, mas mayaman ako kay RDR O di mas mayaman ka na. Sa'yo na yung pera mo. Hindi ka naman inaangkin. Hindi mo naman pwede sabihin, nag-uumpisa ka lang ayaw kita. Hindi po pwedeng ganon. Nag-uumpisa, may matututunan ka. Sa mayaman, may matututunan ka. Nasa gitna, may matututunan ka rin. So lahat ng mga negosyante po, pwede kayo makipag-collaborate, matuto kayo bawat isa. Hindi lang yung kami pinakikinggan nyo. Bakit? Ang mga negosyante, hindi lang nagsasalita yan, pero maraming naiintindihan yan. Na pwedeng makatulong sa'yo. Kaya nga kami nag-develop ng community para makatulong. Ito masakit. Marami sa mga nagninegosyo, based on my observation, hindi pa rin nakakawala sa crab mentality. Pag may di ba? Totoo lang, di ba? Hindi pa rin Hoy! Negosyante ka na ngayon, remind ko lang. Hindi ka na empleyado. Baka nakakalimutan mo. I mean, collaboration. Yan talaga, kailangan maging habit nyo yan. Bakit nyo tinayo yung GCI? Wala lang? Hindi. Hindi dahil wala lang. Dahil gusto namin, makapagbigay ako ng value sa'yo more than me. The reason why we are conducting this, collaboration. Tulong-tulong. Hindi tayo pangkat-pangkat. United tayo. United tayo, it means that if we are united, we can solve problems more easily. Kasi yung experience nito, hindi na experience nito. So po pwede kayo magbalikan, mag-sharing with each other. Sa employment kasi hindi ganun Ito na, mapopromote na. Mapopromote ka na. Sasabihin ng Ma'am, late ho lagi yan. Tama mali. Ma'am, alam niyo ho ba, pag nag-break yan, hindi 15 minutes, 16 minutes. Tapos alam niyo ho ba, ma'am, siya yung umubos ng 3-in-1 natin dyan sa pantry. Tama di ba? Siya yung umubos ng 3-in-1. Siya yung umubos ng Paji Bar doon. Pati yung Mentos na candy, inuubos niyan. Ganun sa employment, no? Pag negosyante ka, hindi na ganun Ano may tutulong ko, ano pwede kong i-provide? Ano yung process ng negosyo mo na po pwede akong pumasok? Ano yung collaboration Di ba? Yan yung mga kailangan natin maalis Yung oras, 8 hours a day. 10 to 12 hours. Routinary mindset, palitan mo ng learning, palitan mo ng open-minded. Kailangan open-minded ka. Hindi open-minded na networking, Naidikit kasi yun dun, Pero totoo lang, may ibig sabihin naman talagang matino yun, Di ba? Kailangan lagi kang, gutom sa panibagong learning. Kasi learning is earning. Ayan, learning is earning. Di ba? Learning is earning. Kung gusto mong talaga, kailangan marami kang alam, Iba kasi, parang ganito. Bakit ba importante yung mga learning, mga seminar na ganyan? Kasi ito, maiiwas ka nito sa posibleng pagbagsak mo sa buhay mo. So, ibig sabihin, nasa-shortcut mo yung proseso. Though mahaba pa rin, pero hindi ka na masyadong mamomroblema. Hindi ka na masyadong makaka-experience ng sobrang daming failure. Kasi bakit? Natutunan mo sa iba Yun din yung makukuha mo sa collaboration. So, ibig sabihin, guys, gusto nyo umasenso, gusto nyo yumaman. Kailangan alisin niyo yung paradigm ninyo. Kailangan magkaroon ng paradigm shift. Ano ibig sabihin ng paradigm? Yung nakagisnan natin, nalaman ng isip natin. Kung dati tinatamad ka lagi, panahon na ngayon magsipag ka.
Bakit? 1 taon, 2 taon, pwede kang yumaman, no? Tapos tatamad-tamad ka. Tapos pa-relax-relax ka. Tapos pa-ano-ano ka, pa-emote-emote ka dyan. Hindi. Kailangan, sa loob ng 1, 2 taon, kung pwede mo mapaigsi yung trabaho mo ng 1, 2 taon, aba, lahat ng kliyente kakausapin ko. Lahat ng oportunidad pupuntahan ko. Lahat ng pwedeng makatulong sa akin, lalapitan ko. Why? 1 hanggang 2 taon lang eh. Sa employment nga, pinaliwanag sa akin ni Sir Ardier, hindi naman ako yayaman, pero pinapasukan ko. Pero nagtatrabaho ako. Pero nagsusumikap ako. Samantalang dito, 1, 2 taon lang, pwede ka na yumaman. No? Anong dahilan magpahinga ka? Anong dahilan pumetics ka? Anong dahilan na hindi mo gawin yung mga dapat mong gawin ngayon na? Anong dahilan na hindi ka kumausap ng ibang tao? Wala eh. Kasi 1 to 2 years lang kuha mo na oh. Kumbaga, tanaw na abot kamay mo eh. Oo nga. Ito na oh, konti na lang oh. Konting proseso na lang, konting ano na lang, magle-leverage na ako. At pag nag-leverage ako, dagdagan ko pa 2 taon ulit, hataw ulit, trabaho ulit, grind ulit tayo. Maximum of 5 years to 6 years, maniwala ka sa akin, ang sarap ng buhay mo. You will be living in this place called Dream House. 5 years from now. You will be driving this car, your dream car, 5 years from now. You will be setting this vacation na hindi mo kailangan na mag-set ng oras pabalik kasi libre. Libre oras mo. Hindi mo kailangan ma-stress. Pwede kang pumunta ng Japan bukas. Pwede kang pumunta ng US bukas. Pwede kang pumunta ng Canada, ng London. Sa lahat ng gusto mong puntahan na lugar sa buong mundo, pwede mong puntahan, pwede mong gawin. Bakit? Wala kang inaalala dito sa Pilipinas dahil buo na ang negosyo mo. Yes. And that's the life that I want to all of you have. Ang sarap nun. I mean, imaginein mo, ma'am. Ma'am, punta tayo, Hong Kong tayo mamaya, balik din tayo. Ang sarap, di ba? Alam nyo, na-experience ko yan dati. Na-experience ko yan dati. Nawiwirdohan ako sa mga ganun. Bakit ka ba magkakapi sa sa Hong Kong, tsaka sa ganitong lugar? Bakit ka ba pupunta dyan para magganon lang? Ang hindi ko naiintindihan dati, kaya mo pala gagawin yun, may malaki kang transaction na gagawin. May malaki kang deal na gagawin. Bilang negosyante, gano'n na pala yun. So, naranasan ko yun, umupunta ako ng Hong Kong, umuwi din ako ng gabi. Para ako celebrity. Parang gano'n, pero hindi. Ang ibig kong sabihin, guys, time and financial freedom, pag nagsama yan, guys, bubukas na naman yung mas malaking oportunidad sa inyo. Hindi na natatapos. Yung parang ayaw mo na ng pera, yung pera dating pa rin ang dating sa'yo. Money? Ano yan? Pera na naman. Tapos yung pera, habol ng habol sa'yo. Ikaw naman, pera na naman. Ayoko na nga eh. Pero sige na nga. Yung tipong imagine niyo may nagdideposito sa bangko nyo regular. Yung pagkakising mo, normal. 1 million. Okay, normal. Tama. 2 million. Normal. Tama, di ba? 10 million. Aba, 10 million. Isang buwan to Masarap hindi? Ngayon, hindi yung pera na yun eh. Hindi yung pera is just a number. Ang sarap siguro bumili ng neto. Di ba? Yung anak ko mapagkaaral ko na sa IS, Dating public school, ngayon international school na siya. Sarap siguro. Tama, mali? Itong 10 million na to, pasyal ko kaya si mama at si papa. Daling ko ng US. Tapos bigyan ko ng 2 milyon, pag hindi nila naubos, hindi na sila makakaulit. Mag-shopping kayo dyan sa loob ng 1 oras. Pag hindi ninyo naubos yan, main pa. Hindi na kayo makakaulit. Opo anak, opo anak. I mean, imagine niyo lang. Di ba? Punta tayo ng Maldives bukas. 1 buwan tayo sa Maldives. Tapos pag nagsawa tayo, punta naman tayo ng Mount Everest. Punta tayo bundok naman, dagat, bundok, ano pa ba? Mga masasarap puntahan, lake, kung saan ang gusto pumunta. Kasama mo yung anak mo, kasama mo yung alaga mong aso, kasama mo yung mga magulang mo, kasama mo yung buong pamilya mo. And they are all clapping. Magaling yung anak ko. Nanay ko yan. Tatay ko yan. Imagine the feeling pag nandun ka na sa ganong sitwasyon. Kasi ako nakikita ko yan sa mga kamag-anak kong sobrang yayaman na. I mean, nakakatuwa silang tignan. Hindi ako na-insecure. Nakakatuwa silang tignan na ang sarap pala.
Ngayon, unti-unti kong nai-experience, gusto ko pa. I want more. Yung pera kasi, pwedeng magbigay sa'yo ng pakiramdam na sobrang ganda. At yung sobrang gandang pakiramdam na yon, nagiging oportunidad pa. Dumadami pa yung oportunidad na dumadating sa'yo. Ganun po eh. Hindi ho madali maging social media content creator. Hindi madali. It is a big responsibility. Alam nyo, nung tinayo ko po itong Growth Circle International, gusto ko pong ipokpok yung ulo ko sa whiteboard. Seryoso, kasi ang dami ko ng negosyo, nagbukas pa ako ng... Ako lang may problema na eh. Tapos kayo, ilang kayo? Sabi nga ni Tina dito, para doon silang nasa rehab. Ito yung pupunta rito. Pag may problema ka, punta ka dito. Kahit pa paano gagaan. I mean, paano ko nagagawa yun? Kasi alam ko, may vision eh. Balang araw, hindi lang ako yung magkukwento dito at nangyayari na siya paunti-unti. Do you think sa abroad lang kayang gawin yung mga talk na kagaya ng TED Talk? Hindi. Kayang gawin yan dito. Wala lang nag-uumpisa. At tayo yun. Diba?